Bago ang lahat, hindi talaga kinaya ng OKC Thunder yung Tucks dahil tinrade nila si Lu Dort mula OKC papuntang Atlanta Hawks. Kasama pa sa trade na yon ang Dallas Mavericks kung saan napunta sa kanila si Zaccharie Risacher, ang former number 1 overall. Napunta din sa Atlanta si Ryan Nembhard na last season magandaan nila raw bilang point guard. Parang naubusan tuloy sila ng backup para dito kay Kyrie. Nakuha din ng OKC ang 3 second rounder naman. Si Lu Dort yung pinakamatagal nilang player na bigla na lang din nilang binitawan dahil hindi kayang bayaran. Yung panalo or talo sa trade, mahirap masabi, pero in papers panalo yung Atlanta dahil loaded sila ng defensive player. Dahil ang pinakarason ng trade ng Thunder tulad ng sinabi ko dati, ayaw magbayad ng tax at payroll ng may-ari. Tapos na rin kasi yung window ng OKC Thunder ngayon pagdating sa salary. Kung panalo rin naman na team yun, siguro San Antonio at Lakers kasi hindi na may injured ni Lu Dort, si Wemby at si Luka kapag may laro. Ang Hawks naman parang itinapon nila yung kanilang former number 1 overall. At nagkasama tuloy sa Dallas yung first overall ng 2024 at 2025. Parang nangyari dati kina Towns at Wiggins. Based sa report, kaya binitawan ng Atlanta si Risacher dahil masyado pa raw raw kahit pa nasa 2 season na. May career average na 11 points, 3 rebounds, 1 assist, 45 and 36%. 21 years old pa lang naman, pwede pang makabawi. Ang chances kasi ni Risacher kung madedevelop siya ni Dusty May, ang bagong coach ngayon ng Dallas Mavericks. Kaya di umano kinuha ng Mavericks si Dusty May bilang kapalit ni Jason Kidd ay para madevelop si Flagg at ibang batang player nila. Ito kasi yung nagawa niya sa Michigan dahil sa loob ng nakaraan 2 taon, merong 4 na first rounder ang nakuha sa Michigan. Kaya kayang i-maximize ni Dusty May yung roster din ng Dallas at pwedeng mabawi ni Risacher yung karir niya. Tinatawag na nga ngayon si Risacher na susunod na Anthony Bennett. Ang Hawks loaded ng perimeter defender since tumating si Lu Dort dahil kasama niya doon si Dyson Daniels at Alexander Walker. Magkakaroon pa ng another 40 million sa cap space next season yung Atlanta at pwede silang makapaglan pa ng isang big time player mula sa free agency. Nagkaroon di umano ng chance ngayon na mapunta sa Lakers si Kuminga at mabarat mula na makuha ng Atlanta itong si Lu Dort. Kahit bumalik si Kuminga sa Atlanta Hawks, may iwan siya di umano sa rotation dahil mas better defensive player at role player si Lu Dort. At kung ibalik man si Kuminga kung sakali, papasok pa rin naman siya sa cap space next season. Pero hindi papakawala ng Atlanta ang pagkakataon na makakuha sila ng big time free agent na ma-assign. Mababarat naman ng Lakers itong si Kuminga dahil wala na siya mapupuntahan na team kung sakali. Dahil yung isang team na inaabangan niya ay yung Cavaliers. Binalaan na rin ng ibang mga anonymous coach na masisira di umano ni Kuminga yung lineup ng Lakers kung ma-assign siya. Kasi nga, kaya niyang umiscore, athletic, rumebound din, pahirapan pa dahil ito yung inutos ni Steve Kerr dati na ayaw niyang sundin. May defense naman siya kahit papano, ball handling at playmaking. Andon ang talent at pagiging athletic ni Kuminga, kaso ayaw niyang kunin ang role na binibigay sa kanya. Masama pala yung Heineken kapag natawag ang superstar o maaakit sa ulo. Buti pa yung San Miguel, iba pa rin yung may pinagsamahan. Kapag na-trade ka naman at masama loob mo, Red Horse. In short, pribadonna at halos malapit sa ugali ni Christian Wood kaya siya inaayawan ng ibang mga teams dati at kaya din nawala na sa NBA. Kaso kulang sa starter yung Lakers kaya kinukulit si Kuminga. Ang Thunder naman nakalagpas na sa second tax apron. 3 players nilang tinrade, merong 7 second rounder ang nakuha at merong 224 million na payroll at tax ang natapyas. Above na sila sa second tax apron. Nagkaroon pa ng 17 million na trade exception ng Thunder. Pero hindi pa tapos ang problema ng OKC. Kailangan pa nila mag-develop ng player within 2 season kasama yung 2027 at 2028 dahil sa susunod na taon mag-trade ulit sila ng player or magbibitaw. Si Lu Dort hindi nila dinecline ng team option pero napakinabangan nila. Ganun din ang posible mangyari sa ibang player ng OKC. Makukonsider si Lu Dort na missing piece ng isang team. Siya yung isa sa best defender ng Thunder. Ang daming pinahirapan ng trio nila ni Cason Wallace at Caruso.
Ang pwedeng matrade na susunod si Cason Wallace at si Caruso dahil sa 2028 hindi pa nagsisimula ang season na yon, parang 2 taon pa, lagpas na agad sila ng 2 million sa second tax apron. Dahil yon sa 20 million na inangat ng kontrata ni SGA mula sa 40 million sa 2027 maging 60 million yon sa 2028 plus yung inangat pang kontrata ni Jalen Williams at ni Holmgren. Malamang lumabas din to sa polipalengke, either kay Jalen Williams or Holmgren ang pwedeng matrade paalis ng Thunder dahil maliit lang din ang tinataas ng cap space sa mga susunod na taon. Pero ang laki ng tinaas ng kontrata ni SGA na nasakop agad kung anumang increase ng cap space. Pahirapan din silang makalagpas ng first at second tax apron. May total din na 300 million na nawala sa tax at payroll ng OKC dahil sa ginawa nilang transaction sa free agency kasama na doon ang signing at pati na rin yung trade. Kahit gaano kagaling na GM si Sam Presti, imminent na magte-trade siya ng isang big time player dahil hindi naman niya magagawang pilitin yung kanyang team owner na magbayad ng 200 or 300 million para sa tax. Katulad lang din to na nangyari sa Minnesota. Hindi naman dahil sa malambot si Towns sa ilalim kaya tinrade. Ayaw lang talaga magbayad ng tax no ng isa sa may-ari. Nasa 160 million ang lumagpas sa tax para dito kay Towns. Na ayaw nung bayaran ng isa sa team owner at tinrade na lang itong si Towns. Pero may reason pa kasi yun. May dispute pa kasi yung mga team owner nun. Mukhang ganun din ang iniisip ngayon ng team owner ng Thunder. Kailangan nilang magbitaw ng big time player. Dahil gumagamit naman ng full roster ang OKC, ang isa sa possible na matrade sa mga susunod na taon ay si Williams or si Holmgren. Ang nilalagay kasi ngayon si Holmgren, pero parehas silang dalawa ni Williams na pumalpak noong nakaraang season. Kasi may bad game si Holmgren nung playoffs against kay Wemby. Si Williams naman nayari ng injury. Ilang beses siyang nagkaroon ng hamstring injury at pwedeng maging chronic yung injury na yon or pabalik-balik na. Isa pa, pwede pang lumala. Si Klay Thompson din kasi pwedeng masama sa 3-team deal ng Hawks, Thunder at Mavericks kaso hindi siya nilagay. Ngayon, candidate siya para ma-buyout. Wala kasing team ang gustong pumake up sa kanya. Based sa report, ang Miami, isa sa mga team na interesado kay Klay. Makakuha man or hindi si LeBron kaso nag-iintay pa kasi ang Miami kaya hindi sila gumagawa ng transaction at hindi rin makagalaw. Ang potential player na pwedeng i-trade ng Miami si Nikola Jovic kapalit ni Klay Thompson. Halos parehas kasi sila ng contract. Kaso nga lang, nakuha na kasi ng Dallas si Ricochet, nakaposisyon niya. Parang magiging redundant na kung iti-trade pa doon. Marami palang player ngayon ang posible pang matrade dahil sa tax, extension at isa pa yung naghahabol na manalo ng championship. Kasama doon si Klay Thompson sa naghahabol pa. Open din na bumalik ng Golden State. Pero ngayon ang best chance nitong si Klay para makabalik sa Warriors ay kung mababuyout siya. May chance din sanang mapunta ulit si Klay dito sa Golden State kung sumama sila sa deal ng Thunder, Hawks at Mavericks. Kaso mukhang tulog pa si Mike Dunleavy.